Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo at napakagandang balita na naman po ito. Diba? Alam naman po natin na pagdating sa education ay pang-apat po tayo sa kulilat na country. Out of 164 country, pang-apat po tayo mga ka-action, mga kakamping. At buti na lang, nag-resign na ito si Vice habang hindi pa na ilathala o ibinibalita na pang-apat tayo. Totally may nagbalita na ho nito mga ka-action, mga kakamping. Diba? At ano bang mga subject na kulilat ho ang ating mga mag-aaral? Particular na sa subject na math. At ito, alam ni Attorney Lainey Robredo kung ano ang kakulangan sa pagdating sa education, mga ka-action, mga kakamping. Ito naman ho, tinurn over na ni Attorney Lainey Robredo. Ano ba itong tinurn over? Hindi ito dormitory ha, hindi din ito pabahay, hindi din ito eskwelahan. Pero part po ito ng education. Di ba? Kaya nga marami ang nagsasabi, nung pag-resign pa lang ni Sara as DepEd Secretary, is nag-viral agad si Attorney Lainey Robredo na siya ang gusto ipalit kay Vice President Sara bilang isang DepEd Secretary, di ba? Pero kasi alam naman ng lahat na si Attorney Lainey Robredo ay may background sa education at lalong teacher po siya at nakapagturo din po siya, di ba? Kaya alam ng taong bayan na siya ay karapat-dapat bilang isang DepEd, no? Pero tayo naman hindi naman tayo depende pa rin sa naging decide ni attorney. Pero sa ngayon may bagong DepEd Secretary na tayo, si Angara. At good luck ho sa iyo, Senator Angara. Sana ho ang lahat na basura na iniwan ni Vice, na iiwan sa iyo, na ito-turn over sa iyo, ay sa pamamagitan mo at pamamahala mo at pamumuno mo ay malinis mo po yan. Kaya good luck ho sa iyo, Sani Angara ho, Mr. Senador. Okay, balikan ho natin ito mga ka-action, ang post ng Angat Buhay program. Ayan po ha. Babasahin ko po ang caption, mga ka-action. Hashtag Angat Bayanihan Action na i-turn over na ng eLearn at Pasay Bayanihan INC, Pasay, parte ng ating Angat Bayanihan Volunteer Network, ang mga interactive learning kits para sa mga estudyante ng Padre Burgos Elementary School. Laman ng eLearn kits na ito ay language kit at math kit, kung saan ang language kit ay nagtuturo ng kasanayan sa wika at pagbasa tulad ng pagkilala at pagtutugma ng titik at tunog at pagbabaybay, habang ang math kit ay nagtuturo naman ng pagkilala sa mga numero, kulay hugis at basic additional and subtraction. Layunin ng eLearn at Pasayani na mahasa pa ang numeracy and literacy skills ng mga bata sa tulong ng mga interactive kits na ito. Lubos ang papasalamat natin sa eLearn at Pasayani para sa oportunidad na ito. Biruin nyo yan mga ka-action, mga kakamping ha. Kahit hindi na nga ho mag-DepEd si Attorney Lainey, di ba? At least tumutulong siya sa mga kakulangan o mga pangangailangan sa Department of Education, di ba? Napakaganda ho yan mga ka-action, di ba? Ito nga ho sinasabi natin na kahit maging mayor man siya ng Naga sa 2025, kahit hindi man siya makaserbisyo sa buong Pilipinas, pero ang kanyang Angat Buhay program
makapagserbisyo po yan nationwide, di ba? Hindi man mabigyan lahat kasi hindi naman bilyones ang pondo niya. Kakarampot lang ang pondo ng Angat Buhay. Pero pang nasyonal ang tulong niya. Nasyonal, mapa-lokal, handa tumulong ang Angat Buhay program sa abot ng kanyang makakaya. Di ba? Oh, di ba? Napakaganda. Tumutulong na ang programa niyang Angat Buhay, samantala siya aayusin niya ang mga kunting gusot sa Naga na sinimulan ng kanyang asawa na namayapa na si Sir Jesse. Di ba? Isa lang po ang napakagandang motibo ni Atty. Leni Robredo. Siguro nakita niya na ang Naga na parang may mali na. Di ba? Kaya yun yung gusto niya ituwid kung sakali siya ay mahalal bilang mayor ng Naga. Pero tayo ay nagdarasal na sana mapalarin siya sa 2025 bilang mayor ng Naga para maayos niya ang mga hindi maganda na mga issue sa Naga, di ba? Kasi alam naman po natin na isa sa mga itinuring na pinakamagandang city ang Naga sa Asia nung mayor pa ito si Sir Jesse Robredo ng Naga, di ba? Kaya nakita siguro niya na medyo may mali na, kaya kailangan na siya ng Naga para ayusin, kaya napagpasyahan niya muna na tumakbo bilang isang mayor ng Naga in 3 years, di ba? So, sa 2028, yan ang ating hinahandaan. Pero kahit wala pa man ang 2028, tayo din ay naghahanda na para sa laban niya sa 2028 pagka-presidente. Okay? So, yun lang mga ka-action. Congrats po sa ating lahat. Maraming salamat din po sa mga volunteers ng Angat Buhay program. Kami po ay sumasaludo lahat ng mga viewers ng programang The Action Man at ako mismo. Maraming salamat at saludo po ako sa inyo, lalong-lalo na po sa chairperson o presidente, walang iba kung hindi si Atty. Leni Robredo. At sa lahat din po ng mga staff ng Angat Buhay, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.